Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagsagawa ng malakihang kompetisyon si Yuun para sa mga bagong Council Elder ng Heavenly Demonic Cult. Sa loob naman ng Grand Hall ay nagpatawag ng pagpupulong upang ayanunsyo ang mga pagbabago sa loob ng Demonic Cult. Sabi nito na ang pagkakasunod-sunod ng mga Council Elder ay maaring mabago kada 5 taon. Ito ay upang kung sino ang magnais na manatili sa kanilang pwesto ay maglalaan ng kanilang mga oras para magsanay at hubugin pa ang kanilang mga martial arts. At ibig sabihin din nito na ang mga iba pa na mga leader ng mga clan ay magkakaroon ng oportunidad upang maging council elder sa hinaharap. At ang ganitong competitive system ay hindi lamang para sa mga council elders. Hinati nito ang kanyang mga gwardya sa 6 na grupo at nagdaos ito ng kompetisyon para sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang 6 na espada na muling maglaban-laban upang malaman ang kanilang magiging pinuno. Ngunit ang lahat ng mga mandirigma na kanyang nakolekta na mula sa Demonic Academy na pandagdag sa 6 nitong espada, ay sumang-ayon ng mga ito na ang kanilang magiging first leader ay si Hu Jin Chang na senior instructor ng Demonic Academy. At halos lahat sa demonic cult ay nagbago na maliban lamang sa mga guardian dahil ang mga ito ay nanatili, dahil kailangan nilang ipagpatuloy at pangalagaan ang tradisyon ng mga ito magmula pa sa simula ng Heavenly Demonic Cult. Sa loob ng 3 buwan ay mayroong maliliit na pag-atake ang isinagawa ng Six Blade Clan. Ang First Council Elder ay isinama ang 10th at 11th Council Elder upang labanan ang Six Blade God School matapos na mapag-alaman na ang mga ito ay nagtitipon sa hangganan sa pagitan ng Bokjon at Berkang Fortress, ngunit hindi gaya ng kanilang inaasahan, ay walang naganap na digmaan ngunit isa lamang itong sigalot sa mga hangganan ng 2 panig na naruroon. Ayon sa kanilang espiya, ay mayroong inaasahan na pagkalma ng sitwasyon sa ngayon dahil ang Six Blade God School ay kasalukuyang nagpapalakas ng kanilang depensa sa kanilang teritoryo. Ngunit kung sakali na magpasya ang mga ito na sumugod ay naiwan naman ang 4 na Council Elder sa kanilang posisyon sa Northern Fujian Province upang obserbahan ang kasalukuyang sitwasyon. Sabi ni Yuun na hindi nito inaasahan na ang Six Blade School ay tutulungan siya sa panahon na ito. Gamit ito, ang perpektong pagkakataon ay dumating upang maialis ang lahat ng puwersa ang mayroon ang 3 main clan at magawa na mapabilang ang mga ito sa puwersa ng Demonic Cult. Natutuwa naman sa nangyayari ang Grand Guardian at ang lahat ng nangyayari ay sang-ayon sa Heavenly Demon. Isang buwan bago ito, ay may mensahero na mula sa Justice Faction na mula sa Wulan ay dumating upang maghatid ng mensahe sa Lord ng Demonic Cult. Bukod sa pagbati ng mga ito sa pagiging Lord ni Qian Yuun at sa nangyaring koronasyon para sa kanya, ay nakalagay sa sulat na ang Wulan competition na ang Lord ng Demonic Cult ay inaasahang dadalo sa pag-uumpisa ng bagong taon ay ikinansela. Sa opisina ni Yuun ay sinasabi ni Council Elder Juan na ang Murem Federation ay sinusubukan na mapigilan ang pagkalat ng impormasyon, ngunit mukhang ang Six Blade God School ay nakapagpasok na ng espiya sa loob. Sabi naman dito ni Yuun na mukhang magkakaroon ng malaking problema ang mga ito. Sinang-ayunan naman ito ng Council Elder Juan at sabi pa nito na ang Wulan ay hindi kagaya ng Demonic Cult, dahil ang mga ito ay binubuo ng napakadaming sect at clan upang maging isang Murem Federation, kaya naman ay mahihirapan ang mga ito na matukoy ang espiya at maayos ang sitwasyon ng mga ito. Matapos ay sinubukan ng ating bida na puwersahin si Baroy at Baehyun na magsalita sa pamamagitan ng ginawa ng Six Blade God Martial School sa nakaraang pagdadaos ng mga ito kasama ang Martial Artists Alliance sa isang banquet hall, ngunit ikinansela ito dahil ang Opium Poppy ay nangangailangan ng mahabang panahon upang lumaki. Mahigit sa 1 buwan, ang Demonic Doctor at ilan pa na mga doktor ay sinubukan na magamot si Qian Ojong, ngunit hindi pa din ito nagagawang magising, kaya naman ay nagdesisyon na si Yuun na gamitin ang huli nitong pag-asa at ito nga ay ang Divine Doctor. Sabi ng Grand Guardian na matapos ang ginawa ng mga ito na investigasyon ay alam na ng mga ito kung saan dadalhin ang Jade Medallion upang magawang makita ang Divine Doctor. Ayon sa ulat na ito ay malapit sa Sword Creek malapit sa Hobok Castle nang saan naruroon ang teritoryo ng Jival at Muden Clan. Bigla naman na nabahala dito si Yuun, ngunit sabi nito na wala naman silang magiging problema dahil sa gumawa naman ang mga ito ng pakikipag-alyansa sa Wulan Justice Faction. Ngunit ang sitwasyon ay hindi maganda,
dahil maaaring madami ang magtatangka na makakuha ng Jade Medallion upang makita ang Divine Doctor ng Wulan dahil sa nagagawa nitong magamot ang lahat hanggat may hininga pa. Nagbigay naman ng suhestyon dito ang Grand Guardian at sinabi na bakit hindi sila magpadala ng isang elite group upang magmanman, dagdag pa nito na magpapadala sila ng hindi kilalang master sa labas ng sect patungo sa Wulan. Matapos ay napagdesisyunan na si Baekgi, Husangwa na kabilang sa 6 na espada ni Yuhun at kasama na din si Council Elder Yon na sa ngayon ay ang Second Council Elder na ang mga ito ang ipadala. Dahil ang Council Elder Yon ay angkop sa misyon na ito dahil sa hindi nito suot ang kanyang maskara ng isang matandang babae kaya naman ay walang kahit na sino ang makakakilala sa kanya, at kasama ng mga ito ang isang taga-turo na palaging na ipapadala kasama ang mga Justice Forces bilang isang gwardya dahil sa ito ang mas nakakaalam sa kanilang mga dadaanan. Sa kasalukuyan, sa training ground ng Lord's Manor, ay kasalukuyang nagsasanay si Yuhun kasama ang 4 nitong espada. Sa nangyayari ay nahihirapan si Wang Hul na mapatamaan ang ating bida dahil sa taglay nitong bilis, pati na din ang dalawa pa ay hindi man lamang ito magawa na may patama ang kanilang pag-atake. Sa isip naman ni Moonju na hindi ito makapaniwala sa bilis ni Yuhun, at mukhang hindi pa nito ginagamit ang tunay nitong lakas. Nakikita naman ito ng Grand Guardian kaya naman pati ito ay namamangha dahil ang Heavenly Demon ay sobra ang itinaas ng kanyang bilis, nang bigla naman itong nagtaka dahil sa nakita nitong unique step kay Yuhun. Dagdag pa nito na mukha lamang itong simple kung titignan ngunit kapag naglagay na ito ng kanyang inner energy at wind step dito, ay ang kanyang paggalaw ay nagiging mahirap na matukoy, at mukhang mahirap para sa mga ito na matukoy ang sunod na galaw ng Lord gamit lamang ang kanilang mga mata. Sa labanan naman ay sa isip ni Wang Hul na kailangan lamang nila na maghintay dahil aatake ito maya-maya lamang, nang makakita ito ng tamang pagkakataon ay agad niya itong sinugod. Ngunit mabilis lamang na nakaiwas dito ang ating bida. Dahil dito ay nakagawa ng isang matagumpay na atake si Yuhun sa kanyang katawan upang magtamo ng matinding pinsala. Sa lakas ng ginawa ng ating bida ay napatalsik naman dito si Wang Hul, ngunit bago pa man ito bumagsak ay sinipa niya ito upang mapatamaan si Samatchok. Sa nangyari ay silang dalawa ni Wang Hul ay malakas na sumalpok sa isang pader. Sabi naman ng isa na hindi nito nakita ang mga nangyari, at ang taong walang alam na kahit anong abilidad sa umpisa ay naging mas nakakatakot na nagagawang lumakas sa bawat araw na lumilipas, at napapatanong siya kung anong klaseng martial arts ba ang ginagawa nito, dahil ito ay lubhang kakaiba sa mga normal na martial art. Sa isip naman ni Yuhun ay masaya ito dahil nagagawa na nitong makontrol ng mas maayos ang kanyang enerhiya. Sabi naman ng nanomachine na ang pinaghalong martial arts na boxing, taekwondo, at wind step ay 75% ng kumpleto. Inutusan naman nito ang nanomachine na ianalisa nito ang Divine Blood Reversal Art at ilagay ito sa kanyang katawan, dahil sabi nito na naisip niya na malaki pa din ang kanyang kakulangan habang nakikipaglaban ito sa malalakas na mga kaaway. Kaya naman upang magawang maging mas malakas ay kailangan nitong mapataas ang kanyang basic skill sa pinakamataas nitong antas. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos na makarecover si Wang Hul sa natamo nilang atake kay Yuhun ay agad nitong kinamusta si Samatchok kung ayos lamang ba ito. Agad naman na nilapitan ni Yuhun si Wang Hul at tinatanong kung saang parte ng katawan nito ang lubha niyang nasaktan, sumagot naman ito na ayos lamang siya. Dagdag pa nito na gaya ng kanyang inaasahan ay nakakabilib talaga ito, dahil kahit na ang 4 na pinagsama-samang lakas ay hindi pa din nagawa na tapatan siya, sabi naman dito ni Yuhun na malayo pa ang kanyang lalakbayin upang makamit ang ganap na pagkaunawa. Sa sinabing ito naman ni Yuhun ay nagtataka ang dalawa. Kaya naman sinabi ni Yuhun na kahit nasubukan pa nito na makuha ang ganap na pagkaunawa gamit ang meditation kada gabi ay hindi pa din niya ito nakakamit. Ngunit hindi naman siya nagmamadali para sa bagay na iyon. Nang bigla naman na nilapitan ito ni Council Elder Juan at binati, sabi nito na ang miyembro ng Invisible Clan sa Hubei Province ay may ipinadalang mensahe, bigla naman itong nag-alala at tinanong kung may masama ba na nangyari.
Sabi naman dito ng Council Elder Juan na ang kanilang Special Dispatch Team na ipinadala sa paghahanap para sa Divine Doctor ay sinasabing nawawala sa Abandoned Sword Valley. 10 araw bago ito, ay may nakita ang Special Dispatch Team na isang bahay panuluyan at nagtanong sa isang matanda dito. Sabi nito sa kanila na kapag nagtungo ang mga ito sa loob ng kagubatan, ay maaabot nila ang upper region ng valley, agad naman na nagpasalamat ang mga ito. Ngunit sabi ng matanda na walang dahilan para pasalamatan siya ng mga ito dahil wala naman siyang ginawa na kahit na ano. At ang tangi lamang niyang ginawa ay ang maituro sa kanila ang daan sa kanilang kamatayan, bago ito pumasok ay pinaalalahanan niya ulit ang mga ito na ang pagtungo sa valley sa mahamog na panahon ay walang pinagkaiba sa pagmamadali ng mga ito para sa kanilang kamatayan. Matapos ay agad naman na nagdesisyon ang Council Elder yon na magpatuloy na sila sa kanilang gagawin na paglalakbay. Sa loob ng kagubatan, ay napadpad ang mga ito sa bakana ng Abandoned Sword Valley at base sa nakasulat na kanilang nadaanan ay sinasabi dito na ang pagpasok sa loob ay ipinagbabawal. May hindi naman na magandang nararamdaman ang Council Elder, sabi nito na habang lumalalim sila sa kagubatan ay mas lalong lumalakas ang naririnig nitong mga pag-iyak ng espada, kaya naman ay napapatanong ito na kung mas maganda ba na sundan niya ang tunog na ito. Kaya naman ay sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na magmula ngayon ay ito na ang mangguna sa kanila, na agad namang sinang ayunan ng mga ito. Habang naglalakad ang mga ito sa gitna ng kagubatan, ay bigla naman na napahinto ang Council Elder yon. Sa nangyari ay nagtaka naman ang mga ito. Matapos ay agad na binunot nito ang kanyang espada at sinabihan na magsipaghanda sila, ngunit nang bigla namang natigilan ang mga ito sa kanilang nakita. Makalipas ang 20 araw mula ng kanilang pagkakawala. Sa Yellow River naman, ay masayang-masaya sila Munju at Heobong dahil sa ngayon pa lamang sila nakapunta sa lugar na ito. Hindi naman natutuwa ang 4th Council Elder na siyang Danhua, dahil hindi ito makapaniwala na ang kanyang unang misyon matapos na maging isang Council Elder ay hindi ang makipaglaban ngunit ang maging isang escort patungo sa Jungwon. At tingin ito na hindi na din ito masama dahil kung nagkataon ay ang Grand Guardian ang sasama at magtitingin sa kanilang Lord sa paglalakbay. Matapos ay sinabi nito na matapos nilang makatawid sa Yellow River ay ito na ang teritoryo ng Orthodox sect, at walang makakakilala sa kanya dahil sa nakasuot ito ng human mask, ngunit mapanganib na ang mga mangyayari kapag nagawa na nilang makatawid kaya naman ay sinasabihan nito si Yuun na mag-iingat. Matapos ay agad naman na nakarating ang mga ito sa mga bangka na naghahantay sa kanila. Sabi nito na ang lugar na ito ay matao kaya naman ay kailangan nilang makasakay agad. Habang nasa bangka ang mga ito ay napapaisip ang 4th Council Elder at hindi pa din ito makapaniwala hanggang ngayon dahil si Heobong ay isa sa tumutulong sa seguridad ng Great Hall kasama ni Senior Instructor Ho Jin Chang. At mukhang hindi malabo na mailagay ito sa mataas na ranggo kumpara sa 6 na espada ni Yuun. Ang kanyang level bilang isang adept expert ay sadyang napakahina. Ngunit para sa kanilang Lord Xian Yuun na magdalaga ng mga talentadong mga tao base sa kanilang mga kakayahan, at ang pumili ng kagaya ni Heobong ay talagang mahirap na paniwalaan. Siguro ay kailangan nitong kilalanin ang katapatan nito. Dahil sa taos-puso nitong pagsisilbi sa kanilang Lord Xian Yuun sa nagdaang 10 araw ng walang pahinga. Patungkol naman kay Brigade Leader Munju, kahit na nakasuot ito ng human skin mask ngayon, ito ay isang babae na walang kapantay ang taglay na kagandahan, higit pa doon ay nagtataglay din ito ng ikalawa sa pinakamahusay na martial arts kumpara sa 6 na espada. Ngunit ang taong nasipresa siya ng husto ay ang kanilang Lord Xian Yuun. Ang second heavenly demon sa kasaysayan ng heavenly demonic cult, sinong mag-aakala na ang batang ito na nasa edad lamang ng 20 taon ay nagawang buwagin ang kalahati ng 6 na main clan, at nagawang mailigtas sa krisis ang kanilang demonic cult ng 2 beses. Sa ngayon ay ang masasabi lang nito na mukhang mas malakas ito sa kanya, at hindi na ito makapaghinti na magkaroon ng pagkakataon upang makita ng kanyang 2 mata ang martial prowess nito. Matapos na makatawid sa Yellow River at makalapag sa lugar ng Hubei, ang grupo ni Xian Yuun ay nagpatuloy ng 5 araw, mabuti na lamang at si 4th Council Elder Yang Danhua na nagsilbi bilang branch manager sa hilagang silangan ng Hunan Province,
ay nagawa nilang magpatuloy ng walang kinaharap na malaking problema. Hindi din nagtagal at nakarating na sila sa hilagang kanluran ng Hubei Province sa teritoryo ng abandoned Sword Valley. Sa isip ng 4th Council Elder na mukhang aabutan na sila ng malakas na ulan, may nakita naman si Heobong na isang bahay panuluyan, kaya naman ay sinabi nito na tingin niya na kailangan muna nilang magpahinga dito ngayon at umalis bukas ng umaga. Sa isip naman ng ating bida na ang lugar na ito ay madaming malalaking kabundukan, at ang abandoned Sword Valley ay makikita sa gitna ng mga ito, gamit ang martial arts skill na mayroon ng mga ito. Si Becky, Council Elder at Ho Sanghua ay tingin nito na hindi agad-agad na magagawang matalo, ngunit kahit na ano pa man ay sinabi nito na maghintay lamang sila at magiging ligtas na din ang mga ito. Sa Apple Garden Inn, ay sinabi ni Moonju na hindi man ito kalakihan ay tingin naman niya na mayroon dito ng lahat na kanilang kakailanganin. Pagpasok ng mga ito sa inn, ay nakaramdam naman ang 4th Council Elder ng hindi maganda. Sabi nito na sinubukan nila na maiwasan ang mga martial artist na mula sa Orthodox sect sa abot ng kanilang makakaya, ngunit hindi ito makapaniwala na mapupunta sila sa mga dawas ng Wudang sect sa lugar na ito. Sa labas ay nagumpisa ng umulan ng malakas, sa isip nito na hindi maganda ang sitwasyon nila dito ngayon. Kung iisipin ay ginawa nila ang lahat upang maiwasan ang Wudang sect, isa sa tatlong pinakamakapangyarihang sect ng Orthodoxes, 9 Great Sect at ngayon ay kasama na nila dito. Kahit na ang Lord ay nakasuot ng human skin mask, ay hindi nito masasabi kung ano ang gagawin ng mga ito kapag nalaman nila na ang Lord ng Heavenly Demonic Cult ay nandito, kaya naman ay kailangan nila na mag-ingat. Agad naman na nagpadala ang 4th Council Elder ng sound telepathy kay Yuwon. Sabi nito na mayroong mga martial artist sa lugar na ito na mula sa Orthodox sect, ang iba sa mga ito ay madali lamang nilang mailigpit. Ngunit ang mga dawas na iyon ay mula sa Wudang sect kaya naman ay tinanong nito si Yuwon kung ano ang gagawin nila. Sa isip ni Yuwon na ang paghahanap sa valley sa ganitong panahon ay hindi maganda para sa kanila, kaya naman ay mas mainam kung magagawa nilang makaiwas sa kahit na anong kaguluhan sa pagitan ng Orthodox sect sa loob ng kanilang teritoryo. Kaya naman ay sinabihan na lang nito ang Council Elder na manatili lamang silang tahimik. Maya-maya pa ay lumapit na dito ang tagapamahala ng inn at tinatanong ang mga ito kung nandito lamang ba sila upang kumain, kaya naman ay tinanong na ito ng 4th Council Elder kung mayroon pa ba na bakanteng kwarto para sa kanila. Ngunit sinabi nito na wala ng kwarto pa ang natitira para sa kanila, at sa tingin ba nito na sa ganitong klase ng panahon ay sa dami ng mga tao dito ay sigurado na ang mga ito ay dito din magpapalipas ng gabi. Ngunit sinabi nito na mayroon pang isa na natitira ngunit sa liit nito ay hindi siya sigurado kung magkakasya ito para sa kanilang apat. Sa isip ng 4th Council Elder na hindi niya hahayaan na ang Lord ay matulog sa ganitong sitwasyon. Ngunit bigla namang may tumawag ng pansin ng 4th Council Elder at sinabi ng isang monghe na mukhang wala ng iba pang kwarto ang mga ito. Tinanong naman siya ng tagapamahala ng inn kung ang nais ba ng Daoist Master mo na ibigay ang kwarto nito sa kanila. Sumagot naman ito at sinabi na walang rason para sa kanilang mga nagkukultivate ng Daoist na hindi magbigay ng kwarto para sa mga nangangailangan na bisita. Kaya naman ay sinabi nito na ang Daoist Master mo na mula sa Wudang sect ay sinabi na ibibigay na nito ang kanyang kwarto, kaya naman ay agad na nagpasalamat dito ang 4th Council Elder. Sabi naman nito na ang bagay na iyon ay wala lang dahil sa hindi naman magkaaway ang mga ito. Sabi nito na ang tatlong ito ay mukhang mga bayani na namaster na ang kanilang mga martial arts, kaya naman ang pagbibigay ng kanyang kwarto para sa kanyang mga kapatid ay normal lamang sa kanya. Sa isip naman ng Council Elder na mukhang napagkamalan nito sila na mula sa Orthodox sect. Nagpadala naman ito ng sound telepathy at sinabi sa Council Elder na mukhang hindi nito nagustuhan ang ginawa niya dahil sa kasama nito ang Young Master na pinuprotektahan nito. Kaya naman ay sinabi ng Daoist Master mo na huwag na itong mag-alala at gamitin na lang ang kwarto na ibinigay nito. Matapos ay agad itong napalingon kay Heobong, at sa hindi inaasahan ay bigla naman siya nitong kinindatan, pagkakita nito ni Heobong ay bigla naman itong nakaramdam ng hindi maganda. Sa isip naman ng Council Elder na ito pala ang dahilan, inakala nito na si Heobong ang kanilang representante dahil siya lamang ang nakalantad ang martial prowess sa kanila.
Nagpadala naman ng sound telepathy si Hyobong kay Yuun at sinabi na ang monghe na iyon ay kahina-hinala, at napapatanong kung hindi kaya ay kagaya din ito ni Council Elder Juan, napabuntong hininga na lang dito ang ating bida habang natutuwa sa mga nangyayari. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.